Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 7241. Whoosh! Nang magkasabay na sumabog ang rainstorm needles at ang mga nakatagong thunderblast, biglang sumulpot si Hilmat sa kabila ng tila nagpapahinga kanina. Hinawakan niya ang kanyang espada gamit ang kanyang dalawang kamay at nilaslas iyon patungo sa bakana ni Harvey sa kanyang ibabang bahagi ng katawan. Malinaw na sinadya ni Hilmat na tapusin ang lahat sa isang laslas lamang. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata sa hangin bago inabot at hinawakan ang isang sanga ng puno, at ginamit niya ang kanyang momentum upang maabot ang mas mataas pa sa hangin. Pagkatapos, sinipa niya ang dalawang paa niya, na tumama sa talim ng mahabang espada na hawak ni Hilmat. Klang, klang, klang. Ang kanilang mga pag-atake ay paulit-ulit na nagsalubong, at ang mga shockwaves ay umaalon palabas sa lahat ng direksyon. Wala pang 10 segundo, 12-dosenang galaw na ang palitan ng magkabilang panig. Ilang sandali pa ay bumagsak silang dalawa sa lupa sa likuran nila. Bas agin, nang lumapag si Harvey, isang napakalaking bitak ang lumitaw sa lupa sa ilalim niya. Ginamit ni Harvey ang momentum ng kanyang paglapag upang palabasin ang lumalagong panloob na enerhiya sa loob niya sa lupa. Samantala, bahagyang umiling-iling si Hilmat sa kanyang paglapag. Habang mukhang may advantage siya, nakita ni Harvey na may dugong tumutulo mula sa gilid ng labi niya. Nagpalitan ng tingin ang dalawa, at ngumisi si Hilmat. Makapangyarihan ka talaga gaya ng sinasabi nila Mr. Representative. Nag-set up na ako ng bitag para sa iyo, at nagawa mo pa ring mag-react sa oras na malapit ka nang pumasok dito. Alam mo ba na naghanda ako ng 12 rainstorm needles at thunderblast para sa bitag na ito? Ngunit isipin na mabibigo sila. Sayang ang pera. Umiling si Hilmat na parang nanghihinayang. Kumunot ang noo ni Harvey. 12 thunderblast. Ibig sabihin maliban sa lugar na ito at sa thunderblast na sumabog kanina, mas naghanda ka. Pinalakpak ni Hilmat ang kanyang mga kamay. Tama iyan. Napakatalino mo, Mr. Representative. Sa kasamaang palad, hindi ko sasabihin sa iyo kung saan sila nakatago. Marahil ay nasa tuktok sila ng kung saan ka mapadpad, o marahil ay nasa ilalim ko sila. Mag-ingat ka, dahil matagal ko nang tinanggal ang kanilang mga fuse. Sasabog sila kapag hinawakan mo sila. Pagkatapos, muling sumalakay si Hilmat gamit ang espada sa kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, umatake siya na para bang sinasapian. Bawat welga ay may bahid ng desperasyon dito. Gayunpaman, si Harvey ay nakikipaglaban ng walang armas, kaya siya ay dehado. At dahil sa thunderblasts, hindi rin siya makagalaw ng malaya. Siya ay aktwal na sa likod ng paa para sa isang beses. Bang, bang, bang. Matindi ang labanan ng dalawa. Magkakabanggaan ang mga kamao ni Harvey sa talim ni Hilmat, at bawat palitan ay umalangaw na may dumadagandong na putok. Lalong kumalat ang mga bitek sa lupa. Boom! Isang nakatagong thunderblast ang biglang sumabog, na nagpapadala ng mga tipak ng bato at pilak na karayom na lumilipad sa hangin. Dumaan sina Harvey at Hilmat ng mga sandaling iyon, ngunit sa pagkakataong iyon ay tumalikod si Harvey at sinipa si Hilmat. Bang! Si Hilmat ay lubos na nagulat at pinalipad ng patagilid sa pamamagitan ng sipa, na umubo ng isang subaw ng dugo sa himpapawid. Ang paglapag ni Harvey, na may madilim na tingin. Hindi niya naubos ang lahat, gamit lamang ang mga 70 hanggang 80% ng kanyang buong lakas. Ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang pag-atake ay hindi papatayin si Hilmat at basta na lamang siyang masasaktan. Ang masasabi lang niya ay walang alinlangan na si Hilmat ay isang tunay na mandirigma, at hindi rin siya ordinaryong tunay na mandirigma. Siya rin ang tipo na walang dangal at gagawin ang lahat alang-alang sa tagumpay. Mahirap siyang hawakan. Nang umikot ang ulo ni Harvey, nakita niya si Hilmat na tumalsik ng isang subo ng dugo sa kanyang bibig. Pagkatapos, naglabas siya ng maruming bote mula sa ilalim ng kanyang damit at ininom ang lahat ng maitim at itim na likido sa loob. Sa sandaling iyon, agad na tumaas ang aura ni Hilmat ng ilang beses. Maging ang kanyang mga mata ay namumula, at ang mga ugat sa kanyang mukha ay namumula.
Pagkatapos, lumabo ang kanyang figure habang naglulunsad siya ng isa pang sword strike sa hangin. Parehong ang kanyang lakas at bilis ay hindi bababa sa 30% mas malakas kaysa dati. Kung malinaw na kalabanan niya si Harvey ng dehado kanina, mukhang may konting advantage siya this time around. Muling nagbanggaan ang kamao ni Harvey at ang espada ni Hilmat, at muli silang dumaan sa isa't isa. Ipinagpalit nila ang mga lugar kung saan sila nakatayo, ilang sandali lang ang nakalipas. Bahagyang nakahawak si Harvey at mahinahong sinabi, "Sa wakas ay may lakas ka nang harapin ako ngayon, ngunit wala pa ring silbi. 0 pa rin ang tsansa mong manalo." Napangiti si Hilmat. "Sa tingin mo ba susuko ako pagkatapos mong magsabi ng ilang salita kapag narating na natin ang yugtong ito? Pag-usapan natin ang mga nanalo at natalo pagkatapos nating lumaban." Tumango si Harvey, "Kung gayon, ayon sa gusto mo. Pagkatapos, mamatay." Napaungol si Hilmat habang ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Ang aura sa paligid niya ay muling lumundag habang ang isang nakakatakot na aura ay nagsimulang pumuligid sa kanya. Nanatiling tahimik si Harvey at walang nagawa habang pasimpleng nakapikit ang mga mata, kahit na humarap sa ganoong puwersa. Unity Blade. Umungol si Hilmat nang gumalaw kaagad ang kanyang katawan, humarap kay Harvey habang hinahampas niya ang kanyang espada. Ang pag-ataking ito ay higit na nakakatakot kaysa sa lahat ng iba pa niyang pag-atake. Nagdala ito ng aura ng kumpletong pagkawasak, na ibinalik ang lahat sa kawalan. Nagdilim ang ekspresyon ni Harvey nang itapak niya ang kanyang paa sa lupa at agad na umatras ng paatras. "Ano?" Ngunit bago pa man matapos ni Harvey ang kanyang sinasabi, ang figure ni Hilmat ay tila lumobo na parang lobo sa sandaling sumable ang kanyang pag-atake at pagkatapos ay sumabog sa napakalaking pagsabog. Boom! Ang malakas na shockwave ay sumabog palabas, na winalis ang lahat sa isang iglap. Tinangay ang katawan ni Harvey sa himpapawid habang paulit-ulit siyang napilitang umatras. Sa huli, napilitan siyang pabalikan mga 100 talampakan ang layo. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay tumigil, na parang nawala ang lahat ng pataas na momentum at nagsimulang mahulog mula sa hangin. Kung saan siya malapit nang makarating, ito pala ay isang napakalalim na bangin. Hindi nakaimik si Harvey, nawalan siya ng salita. Upang patayin siya, isang tunay na mandirigma ang kusang loob na nag-alay ng kanyang buhay para mailatag ang bitag na ito. Kung ito man ay ambas, ang mga sandata, o ang elixir upang madagdagan ang kanyang sariling kapangyarihan. Lahat sila ay mga paraan sa isang dulo. Ang kanyang huling layunin ay gamitin ang kanyang sariling pagsira sa sarili upang patayin ang kanyang sarili. Kung siya ay nabigo, maaari pa rin niyang mahulog si Harvey sa bangin. Napakababa ng pagkakataong makaligtas sa gayong pagkahulog. Sa madaling salita, ito ay isang bitag na ginamit ni Hilmat sa kanyang buhay upang ilatag. Isa itong bitag ng kamatayan para sa kanya at kay Harvey. Napabuntong hininga si Harvey dahil sa paghanga, ngunit inikat niya ng husto ang kanyang katawan sa himpapawid, at ang kanyang figure ay nagsimulang lumapit sa bangin. Sabay taas ng kanang kamay ni Harvey at ibinaon ang palad sa bangin. Wash! Ito ay talagang makapangyarihan. Habang si Harvey ay hindi nagpapakita ng anumang mga palatandaan ng pagbagal, siya ay bumagal ng kaunti dahil dito. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Harvey habang paulit-ulit siyang hamampas, at unti-unting binabawasan ang bilis ng kanyang pagbaba. Boom! Makalipas ang halos kalahating minuto, sa wakas ay nakarating na rin si Harvey matapos siyang mabagal na bumagsak sa lalim na daan-daang talampakan. Siya ay nahulog mismo sa isang mainit na bukal sa base ng bangin. Sa sandaling nahulog si Harvey sa mainit na bukal, isang mahabang buhok at magandang babae ang tumalikod sa tubig at mabilis na tinakpan ang sarili. Pagkatapos, lumutang lang siya sa himpapawid, na ginagawa siyang napaka-ethereal. Pinunasan ni Harvey ang tubig sa mukha niya at tumayo ng maayos. Pagkatapos, tiningnan niya ang nangyayari habang kumikislap ang kanyang mga mata. Bakit? Sa lahat ng lugar na mapuntahan niya, bakit kailangang sa paliguan ng babaeng ito? Hindi man lang niya maipaliwanag ang nangyari kahit gusto niya. Tiyak na, ang babae ay hindi nag-aksaya ng kanyang hininga nang itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay,
at isang puting silken ribbon ang agad na pumutok ng isang haligi ng tubig sa kanya. Gumalaw si Harvey at umatras pa atras, halos hindi nakaiwas sa galit na pag-atake. Gayunpaman, hindi siya gumanti. Sa halip, mabilis niyang sinabi, "Hindi ko sinasadyang mabangga ka, miss. Let me explain." Magpaliwanag, kalmadong tanong ng babae. Pagkatapos, isang mahinang kurbo ang lumitaw sa kanyang mga labi habang nakikinig sa mga salita ni Harvey, na parang narinig niya lang ang pinakamalaking biro ng siglo. Paumanhin, ngunit hindi ako interesadong makinig sa alinman sa iyong mga paliwanag. Gayunpaman, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Umalis ka sa Grand City sa isang araw, tapos na ito sa pagitan natin. Kung hindi, ako mismo ang magpapadala sa iyo sa impyerno. Kitang-kita ang puot ng babae, at sapat na iyon para sumimangot si Harvey. Pagkatapos, may naalala siya habang nakatingin sa babaeng ito saglit bago napabulala sa gulat, "Ikaw ba ang priestess?" Natahimik si Harvey ilang sandali matapos niyang sabihin iyon. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kaliit ang mundo. Siya ay tinambangan lamang ni Hilmat at nahulog mula sa isang bangin, at sa sandaling natagpuan niya ang isang ligtas na landing spot, ito pala ang hot spring ng priestess. Ang kanilang pagsasama ay tila mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Mahinahong sinabi ng priestess, "Dahil alam mo kung sino ako, dapat alam mo ng husto na hindi ako gumagawa ng walang laman na pagbabanta. Nagsasabi lang ako ng mga katotohanan." Nagkibit-balikat lang si Harvey. "Sa totoo lang, naniniwala ako na ikaw at ako ay may puwang para sa negosasyon. Hindi naman na kailangan na magkasakitan agad tayo, di ba? Anak ng tinapa." Napamura ang priestess at sinabing, "Wala ka para magdesisyon. Mayroong isang bagay na dapat muling maunawaan. Kung hindi dahil pinigil ko ang priesthood, matagal ka na nilang pinatay." Natahimik si Harvey bago bumantong hininga. Naalala niya ang lahat ng nangyari sa pagitan niya at ng priesthood. Ito ay may katuturan na gusto nila siyang patayin. Makatuwiran din na nais nilang pahirapan siya hanggat maaari bago siya patayin. "Tama na, drop the innocent act," sabi ng priestess habang hindi pinansin ang tingin ni Harvey sa kanya at mahinahong naglakad pabalik sa gilid ng hot spring. May stone table doon kung saan may natitimplang tsaa kanina pa. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay umalis at manampa na hindi na babalik sa Grand City. Maaari kong isara ang usapin ng pag-espiya mo sa oracle text ng priesthood. Kung hindi, hahabulin ka ng priesthood ng walang humpay hanggang sa mamatay ka. Natuwa si Harvey. Gusto ng priesthood na mawala ako sa puntong handa na nilang talikuran ang kanilang mga alituntunin. Ang priestess ay mahinahong sumagot, "Ang Grand City ay nangangailangan ng katatagan. Iyan ang dahilan kung bakit umiiral ang priesthood sa unang lugar. Upang mapanatili ang katatagan ng lungsod. Ngunit mula nang dumating ka sa Grand City, ang kaguluhan pagkatapos ng kaguluhan ay bumalot sa dating ganap na matatag na lungsod. Ang landas na naitakda na para sa Grand City ay patuloy na nagbabago. Maging si Dan, na nakatakdang maging mayor, ay hindi na makahawak sa kanyang posisyon ng walang takot. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo, sabi ng priestess, na sinisisi si Harvey dahil hindi man lang siya nag-abalang magdahilan. Sa halip, kinikilala lang niya ang lahat. Ang iyong pag-iral ay walang pakinabang sa Grand City. Magdudulot ka lang ng mas maraming kaguluhan. Kaya naman ang pag-alis sa iyo ay ang pinakamagandang resulta para sa lahat ng kasangkot. Pagkasabi niyon ay dinampot ng priestess ang brewed tea na kanina pa natimpla at hinigop ng dahan-dahan. Halatang hinihintay niya ang sagot ni Harvey. Napabuntong hininga si Harvey at nagsimulang maglakad papunta sa gilid ng hot spring. Nakangiting sagot niya, "Hindi naman talaga mahirap iyon, pero ang problema ay hindi pa ako handang umalis sa Grand City. May mga kailangan pa akong tapusin dito. Kapag tapos na ako, aalis ako sa sarili kong kusa nang walang sinuman sa inyo ang magsasabi sa akin na gawin iyon." "Kahit kailan, hindi ko nagustuhan ang lugar na ito," sabi ni Harvey na kibot-balikat. Malamig ang tono ng priestess habang pinikit ang kanyang mga mata at tumingin kay Harvey. "Mr. Representative, sigurado ka bang hindi mo papahalagahan ang pagkakataong ibinibigay ko sa iyo at sa halip ay gusto mong maging matigas ang ulo?" Napangiti si Harvey. "Hindi ako matigas ang ulo.
Ginagawa ko lang ang gusto ko. At alam ko kung ano ang kailangan kong gawin, at papunta ako sa direksyon na iyon. Tama na, tungkol sa pag-alis sa Grand City. Ang priesthood ay hindi nagmamay-ari ng Grand City. Hindi ako pwedeng umalis dahil lang sa sinabi mo. Tungkol sa pagbanggit mo na nag-espiya ako sa Oracle text, ito ay isang bagay na pinaniniwalaan kong dapat nating talakayin. Kahit sinong sapat na matalino ay maaaring mahihinuha ang nilalaman ng iyong Oracle text mula sa kung gaano kaambisyoso ang priesthood. Ngayong inilantad kita sa publiko, inaakusahan mo ako ng pag-eespiya. Hindi ba masyadong malayo iyon? Ibinaba ng priestess ang kanyang tasa at malamig na sumagot, malayo. Hindi mo ba ginagawa ang iyong sarili na masyadong matalino? Kailangan mong mag-aral ng mga dekada para makapag-deduce ng ganito. Ito ay hindi isang bagay na maaari mong makamit sa isang gabi. Malinaw na natiktikan mo ang Oracle text ng priesthood bago ang charity auction. Hindi mo kailangang maging matigas ang ulo tungkol dito. Pagkatapos, ang ekspresyon ng priestess ay naging mas malamig. Walang kwenta ang pagpapanggap sa harap ko, dahil ang paggawa nito ay lalo lang akong mapupuot sa iyo. Wala itong ibang layunin. Napabuntong hininga si Harvey. Pero, ako mismo ang nagdedos. Walang dahilan para magsinungaling ako sa iyo. Nakakainis ka, Harvey. Kung ganoon, magkakaroon lang tayo ng digmaan, sabi ng priestess na walang kahit katiting na emosyon sa kanyang magandang mukha. Pasimple niyang pinandilatan si Harvey habang kinukusot ang kanyang mga mata bago iwinagayway ang kamay at tumuro sa ibang direksyon. Umalis ka na, bibigyan kita ng 3 araw para makapaghanda ka ng sarili mong libingan. Kung walang nakapatay sa iyo pagkatapos ng 3 araw, ako mismo ang magpapadala sa iyo sa impyerno. Napabuntong hininga si Harvey bago tahimik na gumawa ng simpleng kalkulasyon. Maya-maya, tumanggo siya. Nagpatakbo lang ako ng mabilis na pagbabasa, priestess. Ayon sa nabasa mo kanina, ngayon ay hindi araw para sa tunggalian kundi araw para sa kapayapaan, di ba? Kabanata 7245. Kaya nga, sa kabila ng pagnanais na patayin ako dito at ngayon, nagtitimpi ka pa rin dahil ngayon ay hindi araw para sa sigalot, at umaasa kang maaaring maayos ang usaping ito ng maayos. Kapag napagtanto mong hindi ako aalis, ang dahilan kung bakit mo ako binibigyan ng 3 araw bago ako personal na sundan ay dahil epektibo ang iyong pagbabasa sa susunod na 72 oras. Kinausap ni Harvey ang priestess na may seryosong ekspresyon. Isang magiliw na payo, priestess. Bagamat tungkulin ng priesthood na e-divine at basahin ang kinabukasan ng lahat, mas mabuting ilagak ang iyong pananampalataya sa walang libro kaysa magtiwala dito ng walang taros. At ang parehong napupunta para sa panghuhula, kung saan ang bulag na pananampalataya ay lubhang mapanganib. Kung tatahakin mo ang landas na ito, mapapatali ka na lang sa isang nakatakdang kaayusan. Sa ganoong paraan, hindi ka na makakapag-asawa. Nagdilim ang ekspresyon ng priestess nang marinig niya ito habang iniunat niya ang kanyang kanang kamay. Isang magandang mahabang espada ang lumipad diretso sa kanyang kamay. Naningkit ang mata ni Harvey. Kapayapaan, priestess. Kapayapaan. Tumalikod na siya at umalis habang sinasabi ang mga katagang iyon. Hindi sa natatakot siya sa kanya, ngunit lahat ng nangyari ngayon ay bahagi ng pakana ng isang tao. Sino ang makapagsasabi na ang pagkikita mismo ng priestess dito ay hindi bahagi din ng isa? Hindi banggitin, naniniwala si Harvey na siya at ang priesthood ay hindi pa rin ganap na magkaaway. Dahil iyon ang nangyari, pinakamabuting huwag makipag-ugnayan sa priestess kung hindi niya kailangan. Makalipas ang kalahating oras, bumalik si Harvey sa Longman Training Hall. Biglang napatayo si Mandy nang makita si Harvey, sa kabila ng panunood ng TV kanina. Pagkatapos, dali-dali siyang lumapit at pinatakbo ang kanyang mga kamay kay Harvey. Ayos ka lang ba? Narinig kong nasagasaan mo si Camilla pabalik mula sa White Cake. Hindi kanya inilagay sa anumang uri ng problema, hindi ba? Si Veda ang nagbalita kay Mandy. Natahimik si Harvey bago umiling. Mabuti naman. Kahit gaano kalakas si Camilla, wala siyang gagawin sa akin sa publiko. Pero sa totoo lang, medyo pagod na ako. Maaari ka bang magtimpla ng tsaa para sa akin? Mag-freshen up ako at sasamahan kita mamaya.
Tumigil sandali si Mandy bago mapansin na tila basang-basa ang buong katawan ni Harvey. Hindi na siya nagpilit pa para magtanong at umalis na para gumawa ng tsaa. Makalipas ang 10 minuto, lumabas si Harvey na nakasuot ng sariwang damit, na mukhang refreshed. Ang temperatura ng tsaa ay maganda rin. Casual na kumuha si Harvey ng ilang bag ng merienda at inilagay sa mesa. Nagsimula silang magkwentuhan at uminom ng tsaa habang nanunood ng TV. Pagkatapos ng ilang maliit na pag-uusap, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang nagsimulang punan ang puso ni Mandy. Nang bumalik sila sa Nyinghi, ito ang uri ng buhay na gusto nila. Hindi niya inaasahan na habang lumilipas ang panahon, aabot silang dalawa sa puntong ito. Nang nag-iisip si Mandy ng dahilan para paalisan si Harvey sa Grand City at erehistro ang kanilang kasal, nagsimulang mag-vibrate ang telepono ni Harvey. Sinulyapan ni Harvey ang screen nang hindi sinusubukang itago bago ito kinuha. Gabi na, Prinsesa Veda. Hindi inaasahan ni Mandy na may babaeng tatawag sa pambihirang, mapayapang sandaling ito. Sa sandaling ito, pakiramdam niya lahat ng merienda sa kanyang bibig ay lasa ng mura. Balita ko na sagasaan mo si Priestess kanina at inaway mo pa siya. Ayos ka lang ba? Tanong ni Veda, na puno ng pag-aalala ang boses niya. Hindi itinago ni Harvey kay Veda ang nangyari. Nakangiti niyang sinagot ang telepono. Nakilala ko nga ang Priestess. Habang kami ay may paghaharap at ang aming pag-uusap ay hindi eksaktong natapos sa isang kasiya siyang tala, hindi kami nag-away. Pero ngayon, sigurado akong kakampi ang Priestess kay Dan. Ngayong bumalik na ang iyong ama, ang priesthood ay halos walang posibilidad na manalo sa trono. Ang tanging magagawa lang nila ay pumanig kay Dan. Nakikinig sa mahinahong pagsusuri ni Harvey, huminto si Veda at pagkatapos ay dahan daw ang sinabi. Kung talagang pumanig ang priesthood kay Dan, magiging napaka-problema. Napangiti si Harvey. Ito ay medyo may problema, totoo lalo na kapag ang kanilang pagiging epektibo ay tumataas ng gusto kapag sila ay nagtutulungan. Sa katunayan, ang kanilang pinagsamang layunin ay tila papalayasin muna ako sa lungsod. Ang priesthood ay nag-iingat at naglalayong paalisan ako ng kusa. Pero para kay Dan, malamang gusto niya akong patayin at hindi siya titigil hanggat hindi ako namatay. Nagkibit balikat si Harvey, medyo hindi nakaimik sa nangyayari. Isinasaalang-alang niya ang kanyang orihinal na layunin sa pagpunta sa Grand City, at nagtaka kung paano nawala ng kontrol ang mga bagay-bagay na siya ngayon ay napakalalim na nakabaon sa politika ng lungsod. Sa kabilang dulo, natahimik si Veda saglit bago sinabing, Harvey, kung may oras ka bukas, pumunta ka sa foster residence. Gusto ka ng tatay ko na makausap. Hindi tumanggi si Harvey at sumang-ayon ng walang gulo. Nang matapos siya sa tawag, gusto niyang ituloy ang pakikipagkwentuhan kay Mandy. Gayunpaman, napansin niyang nakatulog na siya sa sofa. Sa pagtingin sa kung gaano siya kapagod, hindi niya inistorbo ang kanyang pahinga. Sa halip, binuksan niya ang aircon at sa kamarahan siyang tinakpan ng kumot. Kapag natapos na niya ang lahat ng kanyang mga gawain sa Grand City sa susunod na 2 araw, aalis si Harvey sa lungsod kasama si Mandy. Hindi ito isang lugar na angkop para sa pangmatagalang paninirahan kung tutuusin. Kinaumagahan, maagang sumakay ng taxi si Harvey at nagtungo sa foster residence. Matagal na siyang nanatili roon, kaya alam na alam niya ang lugar. Hinanap niya ang gwardya at nagtanong ng ilang tanong sa huli bago tumungo sa tinutuluyan ni Wenzel. Si Wenzel, ang alkalde ng Grand City, ay maingat na nagtitimpla ng tsaa. Nang makita niyang dumating na si Harvey ay sinenyasan niya si Harvey na umupo gamit ang kanyang kamay habang patuloy na nagtitimpla ng tsaa. Nang matapos siyang magtimpla ng tsaa ay naglagay siya ng isang tasa ng tsaa sa harap ni Harvey. Hindi na naghintay si Harvey at tinikman ang tsaa. Ilang sandali pa ay nagpakawala siya ng pasasalamat. Ito ay masarap. Ibinuhos ni Wenzel si Harvey ng isa pang tasa. Nakatanggap ako ng salita mula sa School of Divine Sword kagabi. Si Hilmat na tagadala ng espada ay patay na. Alam mo ba ang tungkol dito? Forget just knowing, I can't even tell you how he died, mahinahong sabi ni Harvey. Pagkatapos, maikli niyang ipinaliwanag ang nangyari sa pagitan nila ni Hilmat.
Kumunot ang noo ni Wenzel. Simula kailan naging mapagpas siya ang school hanggang sa handang magsakripisyo ng tunay na mandirigma para lang kay Juliana. Parang hindi tama iyon. Tumango si Harvey. Naghinala ako sa parehong bagay, ngunit pagkatapos ay napansin ko ang isa pang posibilidad. Maaaring double agent si Hilmat. Malamang ipinaglalaban niya ang isa pa niyang amo. Sandali itong pinag-isipan ni Wenzel. Si Dan Parker ba ang ibig mong sabihin? Posible, ngunit hindi masyadong malamang, sabi ni Harvey na nagkibit-balikat. Ang isang tulad ni Hilmat ay hindi mag-alay ng kanyang buhay para sa isang batang lalaki na sa kanyang paningin, ay hindi pa ganap na tao. Naningkit ang mga mata ni Wenzel. Pagkatapos ay may isang huling posibilidad na natitira. Narinig ko na maraming taon na ang nakalilipas, nakatagpo si Hilmat ng isang bottleneck sa kanyang paglilinang. Binigyan siya ng Hierophant ng ilang payo noong panahong iyon, na nagbigay daan sa kanyang kapangyarihan na umunlad ng husto. Kung nais ni Hilmat na bayaran ang kanyang utang, lahat ay may katuturan. Imposibleng isakripisyo ng isang tunay na mandirigma ang kanyang buhay ng walang sapat na interes. Iyon ang pagtatasa ni Wenzel sa sitwasyon. Bahagyang tumango si Harvey. Totoo iyon. Ang bawat isa na umabot sa antas ng True Warriors ay pinahahalagahan ang kanilang buhay. Kung hindi dahil sa isang taong espesyal, hindi sila magiging ganito. Sa kasamaang palad, siya ay nasira sa sarili at walang mga nakaligtas. Napabuntong hininga si Wenzel. Kung may survivor, marami akong paraan para makapagsalita siya. At kapag nagsalita na ang survivor, magiging mas malinaw ang sitwasyon. Nagkibit-balikat si Harvey. Hindi tulad ng mga bagay na hindi malinaw ngayon. Bagamat wala tayong ganap na patunay, naniniwala ako na maaari mo nang kumpirmahin kung aling mga pamilya ang handang pumanig sa iyo ngayon, tama ba? Para naman sa iba, maging neutral man sila o mga bakod, frituhin mo lang silang mga kaaway. Tama ka, mapapadali ang mga bagay-bagay, sabi ni Wenzel habang nagdidilim ang mga mata. Sa kasamaang palad, ang sitwasyon sa Grand City ay tila mas komplikado kaysa sa naisip ko. Ang paghihiwalay ng trigo sa ipa ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Sa palagay ko mayroong isang tao na dapat malaman ng kaunti pa. I wonder if you can find out more from her, dahan-dahang sabi ni Harvey matapos itong mapag-isipan. Siya si Camilla. Siya. Gusto lang sana itong ipaliwanag ni Harvey. Ngunit may nahuli siya sa gilid ng kanyang mga mata ng sandaling iyon. Agad siyang napatingin sa direksyong malapit. Nakita niya ang isang magandang figure na nakasuot ng tradisyonal na damit na naglalakad mula sa dulo ng walkway. Sinadya niyang iindayog ang kanyang baywang sa bawat hakbang, na nagpapakita ng kanyang perpektong kurba. Kahit sinong lalaki ay hindi namamalayan na humihinga ng malalim kapag nakita siya. Ito ay walang iba kundi si Camilla. Matagal nang nawala ang pamamaga sa kanyang mukha. Isang malalim at makahulugang ngiti lamang ang nananatili sa kanyang mukha. Naging madilim ang ngiti ni Wenzel nang makita niya si Camilla. Dahan-dahan siyang sumandal sa kanyang upuan, at itinaas ang kanyang tasa, at humigop bago tumingin sa malayo. Halata na kahit siya ay hindi lubos na mapanatili ang kanyang pagkakalmado sa harap niya. Kumunot ang noo ni Harvey. Bakit ang aga-aga ka na naman uminom ng tsaa? Hindi mo ba alam na masama ito sa iyong tiyan? Bakit ang liit-liit mo sa pag-aalaga sa sarili mo, Wenzi? Oh my, hindi ba ito ang mahal nating Mr. Representative? Nandito ka rin, sabi ni Camilla. Nagkunwari siyang nagulat habang papasok sa looban, na parabang hindi niya inaasahan na makikita si Harvey doon. Tinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Kinailangan niyang aminin ito, siya ay hindi matitinag sa pag-iisip. Ang nangyari kahapon ay halos konektado sa kanya, ngunit para sa kanya na manatiling kalmado. Hindi ito isang bagay na kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Paumanhin na binigo kita, ginang. Hindi lang ako nandito, at malusog din ako, sabi ni Harvey kay Camilla. Hindi niya napigilan ang kanyang ngiti habang nakangiti ito pabalik sa kanya. Oh, tama. Kapag nakikita kita, hindi ko maiwasang mag-alala. Hindi ko napigilan ang sampal na iyon kahapon kung tutuusin. Nang makita na ang iyong mukha ay bumalik sa kung gaano ito kaganda ngayon, malamang na gumamit ka ng ilang uri ng makapangyarihang gamot.
Maaari mo bang ibahagi ito sa akin? Baka kailanganin ko ito para sa sarili ko balang araw. Dahil ginagawa itong parang wala si Camilla, hindi na inisip ni Harvey na ipahiya siya muli. Naniniwala siya na ang kanyang mga salita sa pagkakataong ito ay magiging mas kasiya siya kaysa sa sampal na ibinigay nito sa kanya kahapon. Napabuntong hininga si Camilla. Ikaw ay lubos na kapansin-pansin, alam mo yun. Gayunpaman, ikaw ay ang kinatawan ng bansa H. Martial Arts Alliance pagkatapos ng lahat, at ikaw din ang tunay na alkalde ng Grand City. Mamumuno ka sa lahat sa buong engranding lungsod sa hinaharap. Kalimutan mo na akong sasampalan minsan. Para sa akin, ang pagsampal mo sa akin ng 100 o 100 beses ay isang regalo. Kung ninanais mo ang aking buhay, wala akong ibang pagpipilian kundi ang ialay ito. Nakangiting wika ni Camilla, sa ilang salita lang, nailagay na niya sa pwesto si Harvey. Ayon sa kanya, si Harvey ang pinuno ng Grand City. Kung totoo yun, noon. Paano si Wenzel? Malamig nang umiti si Harvey, at humanga kay Camilla. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang siya nakabawi mula sa kanyang kahihiyan, ngunit nagawa pa niyang ibalik ang mga talahanayan sa kanya sa kabila ng pagiging isang dehado. Hindi lamang nito ipinakita kung gaano siya kagaling sa laro, ngunit ipinakita rin ito kung gaano siya kaskimang at madaling makibagay. Tinapos ni Wenzel ang kanyang tsaa at bahagyang naningkit ang kanyang mga mata. Camilla, hindi ka welcome dito. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Kapag tapos ka na, lumabas ka na dito. Ngumiti si Camilla. Napakaraming taon na ang lumipas, ngunit hindi nagbago ang iyong ugali. Hayaan akong ilagay ito sa ganitong paraan. Wala ako dito para sa anumang partikular na dahilan. Namiss lang kita dahil matagal na kitang hindi nakikita. Kaya naman bumisita ako. Naghiwalay na tayo, pero magkaibigan pa rin tayo, di ba? Hindi bawal ang bumisita sa iyo, tama ba? Mayroon kang 1 minuto. You can keep on rambling, I don't care. Mahinahong sabi ni Wenzel. Nagbago ang ekspresyon ni Camilla, at napabuntong hininga siya. Wednesday, dapat bang napakahirap ng mga bagay sa pagitan natin? Hindi sumagot si Wenzel at nagsalin na lang ng isa pang tasa ng tsaa para kay Harvey, 50 segundo pa. Saglit na nag-alinlangan si Camilla, pagkatapos ay sinabi, hayaan mo na ang anak ko. Mahinahong tanong ni Wenzel, at ano ang dahilan? Ang anak ko ang pinuno ng Earth Hall. Kahit na hindi siya ang may malaking impluwensya sa politika, isa siya sa mga pinakamahalagang figure sa mga kabataan ng Grand City. Habang tinatawid kanya, hindi siya karapat-dapat sa hatol ng kamatayan dahil sa isang bagay na ganoon. Sana mabigyan mo siya ng pagkakataon. Higit sa lahat, siya ang young master ng pamilya Jackson. Tanging kapag siya ay buhay, ang pamilya Jackson ay isaalang-alang ang pagpanig sa iyo. Pagkatapos, iwasan mo na ang pagdaldal mo. Sabihin lang sa akin kung anong mga partikular na benepisyo ang makukuha ko kung ililibre ko ang iyong anak. I judge the rest myself, malamig na putol ni Wenzel. Natigilan si Camilla, at parang hindi niya inaasahan na sasabihin ni Wenzel ang ganoon. Gayunpaman, mahina niyang sinabi, sumasang-ayon ako sa anumang mga tuntunin na iyong naisip. Tinuro naman ni Wenzel si Harvey. Ibigay sa kanya ang Platinum Casino at bigyan ng immunity si Lani. Matapos marinig ang mga termino ni Wenzel, medyo naging kakaiba ang ekspresyon ni Camilla. Sa huli, tumango pa rin siya at pumayag. Ang magkabilang panig ay pumirma sa kontrata, at ang pagmamay-ari ng Platinum Casino ay inilipat kaagad kay Harvey. Masasabi ng isang tao na ang mga dekada ng pagsisikap ni Camilla ay hindi nakinabang sa kanyang anak, ngunit si Harvey sa halip. Sa Grand CEO Office sa pinakataas na palapag ng Platinum Casino, nakasimangot na tiningnan ni Harvey ang magulong ngunit marangyang opisina. Ipaliwanag mo sa akin, Mr. Wenzel. Bakit mo hiningi ang Platinum Casino bilang presyo para sa pagpapalaya ni Sylvan? Una, wala akong planong manatili sa Grand City in long term. Aalis ako dito pagkatapos ko matapos ang gawain ko dito. Kung walang namamahala sa lugar na ito para sa akin, ito ay tuluyang mawawala. Pangalawa, kahit na gusto kong patakbuhin ang lugar na ito, ang mga ganitong uri ng mga lugar ay umuunlad sa isang koneksyon.
Hindi ako naniniwala na mayroon akong koneksyon na kinakailangan upang mapanatiling buhay ang lugar na ito dito. Para sa iba, ang Platinum Casino ay maaaring isang mahalagang kayamanan. Pero para kay Harvey, wala itong gaanong halaga. Gayunpaman, nang tanungin ni Wenzel ang Platinum Casino bilang bahagi ng kanyang mga kahilingan, walang masabi si Harvey sa oras na iyon. Kung utol siya dito, makikipaglaro siya sa kay Camilla na mga scheme, at masisira ang relasyon kay Wenzel. Mahinahong sabi ni Wenzel, una, si Sylvan ang orihinal na pupunta para sa iyo. Nakulong siya dahil sa iyo. Lohikal na may utang ako sa iyo ng paliwanag kung gusto ko siyang palayain. Ang Platinum Casino na ito ang tinatawag na paliwanag. Pangalawa, si Dan, Camilla, at ang iba pa ay galit na sa iyo to the bone. Hindi mahalaga sa kanila kung naging mabuting pulis ka o masamang pulis. Bakit hindi kunin ang Platinum Casino para lang lalo pang maasar sila? Bagay na bagay, hindi bababasa. Hindi banggitin, naniniwala ako na kahit na umalis ka sa Grand City, ang Platinum Casino ang magiging base mo. You all back eventually, sabi ni Wenzel na may makahulugang ekspresyon sa mukha. Isang huling bagay. Kung hindi ako gumawa ng ganoong kahigpit na kahilingan at basta-basta na lang pinalabas si Sylvan, hindi ba iyon ay nagiging mas kainahinala para kay Camilla at sa iba pa? Pahahalagahan lamang nila ang mga bagay na kanilang nabawi pagkatapos magbayad ng ganoon kataas na presyo. Naunawaan ni Harvey ang iniisip ni Wenzel pagkatapos noon, ngunit may isang bagay pa rin na hindi niya lubos na nakuha. Mr. Wenzel, kung gusto mo silang galitin, pwede mo na lang kunin ang pagmamay-ari ng Platinum Casino, o kahit man lang ay ibigay ito kay Veda. Ano ang silbi ng pagbibigay nito sa akin? Napangiti si Wenzel. Hindi ba't lahat sila ay nagkakalat ng tsismis na naghahanda akong gawin kang manugang? Dahil pinaghihinalaan nila ito, bakit hindi kumpirmahin ang kanilang hinala? Sa ganoong paraan, walang sino man ang maaaring gumamit ng bagay na ito laban sa akin. Kung ito ay magiging kaalaman ng publiko, hindi nila ito magagamit bilang kanilang trump card. Hindi lamang nito magagarantiya ang iyong kaligtasan sa ilang antas, ngunit maaari rin itong pilitin ang ating mga kalaban na gumamit ng higit pa sa kanilang mga trump card. Kung mas nilalaro nila ang kanilang mga kamay, mas kapaki-pakinabang ito para sa atin. Napabuntong hininga si Harvey. Totoong malaki ang halaga ng Platinum Casino, ngunit hindi magandang deal ang pangangalakal nito para sa kalayaan ni Sylvan. Hindi magiging madali ang pagpapakulong muli sa kanya. Kabanata 7250. Tama, sabi ni Wenzel kay Harvey sabay kibot balikat. Ngunit ang tunay na dahilan ay hindi ko siya mapanatili doon. Pagkabalik ko, hindi bababa sa 10 tawag ang humihingi sa pagsusumamo na palayain si Sylvan. Kung tatanggi ako, maraming bagay ang magiging mahirap ng hindi kinakailangan. Sa pamamagitan ng pagsasamantala sa pagkakataong ito para palayain siya, binibigyan ko ang lahat ng kasangkot ng pagkakataong umalis ng maganda. Pero sabihin mo sa akin, sa paggawa nito, tila ako ay duwag sa iyong paningin bilang mayor ng Grand City. Ngumiti ng mahina si Harvey. Walang kahihiyan na magmula sa mababang pinagmulan at maging flexible kapag hinihingi ng sitwasyon. Iyan ay isang bagay na magagawa lamang ng isang tunay na lalaki. Bagamat hindi ko alam ang iyong buong diskarte, kung ang pagpapalaya kay Sylvan ay bahagi ng iyong mga plano, kung gayon ang pansamantalang pagkalugi ay hindi gaanong ibig sabihin. Napatingin si Wenzel kay Harvey nang may paghanga. Halatang pinapahalagahan niya ang binata na madaling makakita sa kanyang mga intensyon. Sa kasamaang palad, pagkatapos makipag-ugnayan sa kanya nitong mga nakaraang araw, alam ni Wenzel na magiging mahirap ang pananatili kay Harvey. Tahimik na napabuntong hininga si Wenzel, at wala siyang magawa kundi palihim na pasayahin ang anak. Hindi nagtagal, lumipat siya sa ibang paksa. Speaking of which, pinalaya ko na rin si Lani. Habang parang ginagawa ko ito bilang pabor para sa paksyon ni Dan, ang susi dito ay minsan na nilang inabandona si Lani. Ang isang babaeng tulad nito ay hinding-hindi na magiging Dan trusted right-hand woman. Sa kabaligtaran, siya ay magiging isang sandata na mapupunta mismo sa kanyang puso. Siyempre, iyon ay kung mayroon siyang aktwal na lakas upang magamit bilang isang sandata. Napangiti si Harvey. Iyon ay sapat na simple.
Kailangan lang natin siyang bigyan ng pagkakataon na maging sandata. Halimbawa, itong Platinum Casino. Natigilan sandali si Wenzel nang marinig iyon, at pumalakpak. Ito ay isang napaka-talino na plano. Gamit ang iyong kalaban na babae at kayamanan at ginagawa itong sandata na nakatutok sa kanya. Hindi lamang siya sinusubukan mong patayin, ngunit sinusubukan mo ring durugan ang kanyang espiritu. Kinabukasan, sa pasukan ng dakilang lungsod, si Dan at ang kanyang mga tagasunod ay nagtipon. Bukod sa kay Clarion, ang mga kabataang nakapaligid sa kanya ay parehong tao pa rin. Sa mga nakababatang henerasyon, si Dan ay nanatiling kanilang hindi mapag-aalinlangan ang pinuno. Kumaway si Dan ng nakatagong kamay at inalis ang alikabok sa kanyang suit bago nagpakita ng malumanay na ekspresyon. Lani, Sylvan, siguradong marami kayong naranasan nitong mga nakaraang araw. Matapos lumitaw ang dalawang figure sa harap ni Dan, kinausap niya sila ng may magiliw na ekspresyon at taos-pusong pagnanasa. Maligayang pagbabalik. Lagi ko kayong binibigyan ng puwang sa aking tabi para sa inyong pagbabalik. Si Sylvan, na siyang nasa unahan, ay lumakad na may masiglang ekspresyon sa mukha at niyakap ng mahigpit si Dan. Salamat Mr. Dan. Buti nakabalik ka, hindi na kailangang sabihin pa, sabi ni Dan na may malabong ngiti. Hanggat naririto ako, hindi ko hahayaang may magmaltrato sa sinuman sa inyo. Maging ito ay sa nakaraan, sa kasalukuyan, o sa hinaharap. Ibabahagi natin ang lahat ng masasaya at mahirap na panahon ng magkasama. Totoong maaaring may bumalik sa puwersa, ngunit huwag kalimutan na tayo ay bata pa. Ang ating kabataan ang ating pinakamalaking potensyal. Iyon lang ay sapat na. Naantig si Sylvan nang hindi masukat. Ngumiti si Dan at inakay niya si Sylvan sa high-end na sasakyan. Pagkatapos, lumipat ang kanyang tingin sa babae, na nanatiling kalmado.